Tiyak, may ilang katang isip na mga halimaw na kilala sa pagbibigay ng matinding takot tuwing paparating ang Halloween, pero wala sa kanila ang kasing nakakatakot na mga nilalang na matatagpuan sa kailaliman sa ibaba. May pulang balat, yelong aso na mata, at galamay na parang lambat, kilalanin ang halimaw natin ngayon sa channel, ang Vampirang Pusit Mula sa Impyerno. Bahagi ng cephalopoda, ito ay naninirahan sa pinakamalalim at madilim na karagatan. May tinik at galamay itong mas matanda pa sa mga dinosaur. Kung nagdududa ka pa kung nakakatakot ang nilalang na ito, tandaan mo, tinawag siyang Vampirang Pusit. Kadalasan, pinapangalanan ng mga siyentipiko ang mga nilalang batay sa tirahan, uri o katangian. Ngunit ang bisita natin ay tinawag na Vampyrotus Infernalis, nangangahulugang Vampirang Pusit Mula sa Impyerno. Maaring tawagin itong laro ng kalikasan dahil ang Vampirang Pusit ay kahawig ng vampira sa mapanila nitong ugali. Kahit sinasabing di delikado ang mga Vampirang Pusit, kapag ginulo mo sila, makikita mo ang gulong idinudulot nila. Ang Vampirang Pusit ay may kakaibang biological na anyo na parehong nakakadiri at nakakatakot. Ang mga nilalang na ito ay parang ditya at pugita ang anyo. Malambot at parang gulaman ang katawan nito, gumagalaw sa tubig gamit ang 8 gelamay para kontrolin ang paligid. Ang mga pusit vampira ay may katawan na parang kapa na may mga tinik-tinik na kahabaan na siyang kanilang mga braso. Ang mga pusit vampira ay mga detritivore. Sila lang ang kilalang cephalopod na hindi kumakain ng buhay na hayop dahil gumagamit sila ng filament para manghuli at madalas kumakain ng organikong debris at maliliit na uri ng dikya kaya hindi sila banta sa ibang hayop. Isa sa mga pinakapanalong bagay tungkol sa pusit vampira ay ang katawan nito ay nababalutan ng mga photophore. Ang maliliit na organong naglalabas ng liwanag sa katawan ay tumutulong para takutin ang mga mandaraget. Tulad ng katang-isip na vampira, hindi sila nakikita kapag maliwanag pero nakakamit nila ang buong potensyal sa lubang malalim at ganap na madilim na bahagi ng karagatan. Ang laki nila ay 10 hanggang 30 sentimetro at may bigat na halos 1 libra. Ang Vampirang Pusit ay may 2 mata sa magkabilang gilid ng ulo na malalaki at bilog na parang bola at may napakaliwanag na kislap. Sila ang may pinakamalalaking mata kumpara sa laki ng katawan sa lahat ng hayop. Isa pang nakakagulat na katangian ng pusit na ito ay mayroon itong 3 puso. At kahit tinawag itong vampire squid, wala itong pangil, wala rin itong mga ngipin. Bukod pa rito, hindi rin sila talaga umiinom ng dugo. Ngayon, may isang nakakaintrigang kwento sa likod ng pangalan nito. Noong huling 1800, sumama ang mga marine biologists sa German Deep Sea Expedition at sinuri ang mga lalim ng karagatang hindi pa nila napag-aaralan. Si Carl Thun ang unang napakilala sa vampire squid. Nakita niya ang pulang mata, madilim na galamay at kapanglambat nito kaya inisip niyang vampire squid ito mula sa kailaliman. Mula, ang vampire squid ay hindi itinuturing na agresibong uri. Ang kanilang likas na sandata ay balat na may mga tinik at ang kakayahang maglabas ng liwanag at uhog. Ginagamit lang ang mga ito sa depensa, hindi sa pag-atake. Kumakain lang sila ng tira-tira sa dagat at hindi kilala bilang palaaway o teritorial. Walang ulat ng vampire squid na nananakit ng tao dahil kailangan mo pa itong hulihin mula sa kailaliman at inisin ng todo bago ito manakit bilang depensa. Bahagi lang ng depensa nila ang mga photophore. Kaya rin nilang baliktarin ang sarili na parang nilalabas ang loob. Isipin mo muna, ay, nasa screen na pala. Kapag may mandaragit, kayang baliktarin ng vampirang pusit ang katawan para matakpan ng sapot at kapa nitong mga galamay ang leeg at ulo nito. Kilala rin ito bilang pumpkin o pineapple posture. Bukod sa dagdag proteksyon, inilalantad din nito ang mga tinik sa galamay. Ang resulta ay isang malaki at nakakatakot na anyong nababalutan ng matutulis na dulo at walang muka.
Sapat na itong nakakatakot kaya mas pipiliin ng mandaragit na lumayo na lang sa halip na harapin ang kakaiba at posibleng mapanganib na kalaban. Ang kabalintunaan ay matulis lang tingnan ang mga tinik pero hindi naman talaga ito nakapipinsala. Ang vampire squid ay mahusay manlinlang. Isa pang mahalagang katangian ng vampire squid ay kaya nitong mag-regenerate at pagalingin ang sarili sa isang paraan. O kahit papaano kapag ang pinakadulo ng mga galamay nito ay nasira. Ginagamit nila ang malalaking photophores bilang huling depensa laban sa mandaragit kapag nasa defensive pumpkin posture kung saan nagtitipon ang mga kumikislap na dulo. Ang mga kumikislap na dulo ng galamay ay nagsisilbing target na naglilihis ng atensyon ng mandaragit mula sa mas mahalaga at di nagre-regenerate na bahagi. Kung desperado ang mandaragit, kakagatin nito ang kumikislap at makinang na dulo ng galamay na iniaalok ng puset. Madali namang mapapalitan o mare-regenerate ng vampire squid ang mga hindi mahalagang bahagi na yon sa susunod. Walang laban ang vampire squid sa mga hayop na sumisisid ng malalim at naninirahan sa kailaliman. Madalas itong kainin ng balyena, leon dagat at ng 6 na talampakang higanteng grenadier na pinakamalaking mandaragit nito. Ang mga vampire squid ay mga tagahanap ng pagkain. Sila ay mga scavenger. Ang marine snow ang pangunahing pinagkukunan nila ng pagkain. Ang marine snow ay tuloy-tuloy na pagbagsak na maliliit at marurupok na organikong material sa ilalim ng dagat. Kabilang dito ang seaweed at maliliit na patay na labi ng scallops at larvaceans. Kinukolekta ito ng mga filament at kinakain pagkatapos. Ang pusit na vampira lang ang cephalopod na hindi nangangaso. Kinukolekta lang nila ang pagkain nila. Mas gusto nila ang maliliit at malalambot, kaya walang laban. Hindi rin lumalaban ang mga plankton. Kahit kamukha nila ang pusit at pugita, ang pusit na vampira ay hindi naglalabas ng tinta ng mga cephalopod. Sa halip, maliwanag na uhog lang ang inilabas nila para gulatin ang mga mandaragit. Walang lason o kamandad ang pusit na vampira at ligtas ang uhog na nilalabas ng kanilang galamay. Ang pusit na vampira ay paulit-ulit magparami. Kakaiba ito dahil karamihan sa pusit at pugita ay minsan lang manganak bago mamatay. Ang babaeng pusit na vampira ay nag-i-incubate ng hanggang 10,000 hindi pa hinog na itlog sa kanyang katawan. Dahil ang isang batch ng itlog ay mga 100, kailangang ilabas ito ng paunti-unti o ilang beses. May sariling spermatophore ang mga lalaking pusit na vampira na ibinibigay nila sa mga babae. Hawak ito ng mga babae ng ilang buwan bago gamitin sa paglalagay ng similya sa mga itlog. Ang mga sanggol ay napipisa mula sa itlog. Pareho ang kanilang pangkalahatang anyo sa kanilang mga magulang, ngunit sila ay humigit kumulang 8 mm lamang ang haba at ang kanilang mga katawan ay malinaw o transparent. Wala silang mga lamad sa pagitan ng kanilang mga galamay at hindi pa ganap na nadidevelop ang kanilang mga filament. Ang panahon ang nagpapabago nito. Ang mga pusit vampira ay naninirahan sa lalim na 2,000 hanggang 3,000 talampakan sa ilalim ng dagat. Maaring malayang lumutang-lutang sila sa tubig o kaya naman ay magtago sa mga kuweba at korales. Ang impormasyong ito tungkol sa kanila ay medyo malabo dahil sa kakulangan ng aktwal na pananaliksik tungkol sa kanila. Dahil naninirahan sila sa napakalalim na bahagi ng dagat na hindi kayang marating ng tao ng walang tulong ng mga submarino at mga remotely controlled na recording device, wala pang nakakapag-aral ng malaliman sa vampire squid sa kanilang natural na tirahan. Maswerte ang makakakita ng naligaw o nasugatang vampire squid na lumulutang ng mas malapit sa ibabaw kaysa karaniwan. May mabagsik at mailap na reputasyon ang vampire squid, pero gaya ng nakikita mo, wala itong basehan. Sa kabaligtaran, simple at tahimik lang silang namumuhay sa sarili nilang mundo sa loob ng mga dekada at di sila mapanganib sa tao. Nakakatakot man ang karagatan, hindi lahat ng nilalang dito ay masama, tulad ng vampire squid na nagpapatunay nito. Hindi po opisyal na sinusuri ng IUCN ang vampire squid, pero hindi ito extinct at malabong maging endangered. Sa totoo lang, nabuhay na ito ng mahigit 300 milyong taon hanggang ngayon. Masasabi kong matibay talaga ang pananatili nito. Ibahagi ang opinion ninyo tungkol sa misteryoso, mukhang vampira at magandang nilalang na ito sa comment section sa ibaba. At syempre, huwag kalimutang mag-like sa video, pindutin ang subscribe button gamit ang malagkit mong mga galamay at i-click ang notification bell para sa mas marami pang nakakaintrigang mga nilalang. Salamat sa panonood, hanggang sa susunod!